Visem Pravyet and welcome to Avralanian channel. So, isi-share ko sa inyo kung paano ako nagpalit ng surname sa passport from maiden name to married name. Diba, in my previous video, pinakita ko sa inyo ang applicant's copy ng report of marriage kung saan yun yung compilation ng mga requirements na sinabit ko sa DFA Asiana para maging recorded ang kasal naming mag-asawa dito sa Philippines. And gayon pa man, hindi pa rin siya acceptable na gamitin para makapag-change ka ng surname sa iyong passport. At ang tanging PSA marriage certificate lang ang tinatanggap nila para mapalitan mo nga or magamit mo ang surname ng husband mo. Madali lang mag-comply, pero yun nga, yung paghihintay ang medyo matagal. So, ito na nga, 'di ba nakuha ko na ang PSA marriage certificate naming mag-asawa at agad-agad ay nag-process or nag-apply ako ng panibagong passport kung saan dapat surname na ni husband ang gamit ko kasi yun din ang ni-require sa akin ng Russian Federation Embassy. Kailangan sa passport ay surname na ni husband ang gamit ko kasi nung kinasal kami sa Russia ay pagkabigay ng marriage certificate, nakalagay na agad doon na ang gagamitin kong surname ay surname ni husband. So, ginusto ko yun. Ginusto naming mag-asawa yun. Kahit natagalan, it's all worth it. Diba? So, ayun na nga. So, sa pag-apply ng panibagong passport, ay kailangan nga dala mo yung original PSA marriage certificate, pero hindi nila kukuhanin yun, so magaya ka na rin ng photocopy. At titingnan din nila yung old passport mo, and nagdala din ako ng 2 pang valid IDs. At hindi naman required na yung mga ibang ID mo kailangan surname na rin ni husband. Since ngayon ka pa nga lang kukuha ng mga IDs mo, so understood naman na yun na hindi lahat ng ID mo ay married name agad. So tinatanggap nila kung yung mga ibang valid IDs na dala mo ay maiden name pa rin. So magayak lang kayo, lahat ng original dalhin, and magayak na rin kayo ng photocopy para hindi hassle. Kung ikaw na yung nasa counter, titingnan yung papers mo, wala kang photocopy, o sige pupunta ka ba doon sa may mga nagpo-photocopy doon. So igayak lahat ng original and photocopy ng IDs mo, documents mo. And kailangan din, kasi di ba merong renewal form. Hindi ko alam kung paano, nakalimutan ko na. Ako kasi, member ako ng PWD. So, person with disability dahil sa aking scoliosis. So, medyo advantage din siya para sa akin kasi hindi ko na kinailangan kumuha ng appointment sa DFA para makapag-renew ng passport. So, anytime na pumunta ako doon, ay pinapasok naman ako. Pinakita ko lang yung PWD ID ko. So, no need to make an appointment for me. Nakapasok din agad ako doon. And dala ko na rin yung renewal form. And take note, sa renewal form, ang ilalagay mong surname ay surname na ni husband mo, which is yun na yung dapat mag-a-appear sa bagong passport na ina-apply mo. So, ang process ng sa akin, mabilis lang. Hindi kasi ang PWD, senior, and with babies na kumukuha ng passport, may priority lane kami bukod dun sa mga regular lang na kumukuha. So, sa may priority lane, dito kami sa may left side, and mabilis lang ang process. At ano pa, sa unang counter, kinuha lang yung documents, and then payment. Doon na rin ako nagbayad. Hindi nga kasi required sa amin yung may appointment. Kasi ang alam ko dati, pag appointment ka,
kailangan bayad mo na rin siya online. And yun yung receipt na ipapakita mo. So, sa amin, hindi required yung appointment and magbabayad ka agad online. Doon na ako nagbayad pagkatapos tingnan or check yung documents ko. Nung sinabing okay na, yun, nagbayad na ako. And then after that, another counter. And parang nakadalawang counter ako. And then after nun, yung last counter is for picture taking na. Magkano ba ang passport? So, ganun pa rin siya. Kung hindi ka nagmamadali, regular, 900. And then, kung nagmamadali ka na gaya ko, lagi nagmamadali sa buhay, ay 7 working days, 1,200 ang bayad. And meron din silang option doon kung ipapa-LBC mo or ikaw ang mismo ang kukuha. So, tinanong ko kung magpapa-LBC, ang tanda ko parang 300 yata ang bayad. Kaya lang, medyo may delay. So, hindi siya eksaktong 7 working days. So, sabi ko, nagmamadali nga ako, di ba? So, sabi ko, ay hindi po, ipipick up ko na lang dito. Parang namamasyal na din ako noon. Sige, luwas ako ng luwas noon. So, pinick up ko, eksaktong pang 7th day. And, ano pa? Ang pag-pick up ng passport ay sa Double Dragon Tower. Nakalimutan ko. Ilalagay ko na lang dyan kung saan nagpipick up ng passport. And, ayun lang. Madali lang namang mag-apply ng panibagong passport. Basta kompleto ka ng documents, dala lahat ng original and mag-prepare ng photocopy at syempre ng pambayad. And that's all for today. Sana nakatulong ulit ang video na ito sa inyo. Paka-paka!